Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang Executive Director ng Ibon Foundation, si Ginoong Sunny Africa. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines. This is Bombo Dennis Hamito and together with me si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Executive Director Africa. Good morning. Damaga Bombo Dennis, lahat ng mga viewers nyo. Isa na po. Ayun. Kami ho ay makapag-usisa lamang tungkol sa inyo po mga pag-aaral tungkol dito sa very controversial, very high yung ating budget allocation and very high din yung ating utang. Unahin ko muna ito pong tungkol dito sa 7.2 trillion na National Expenditure Program ng ating pong gobyerno. Sa inyong pag-aaral, makakatulong kaya doon sa target economic growth, yung record high na 7.2 trillion National Expenditure Program? Hindi talaga kasi yung sinasabing 6% increase ay mas mababa pa kaysa dun sa inaasahang inflation for 2026. Yung huling estimate ng gobyerno for inflation for 2026 ay 6.5%. Kung yung budget increase next year ay 6% lamang, ibig sabihin, hindi pa ito sumabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin yung budget. Kung ganon, yung stimulus effect ng budget ay actually wala. At medyo malaking problema yan kasi sa panahon nga na mabilis ang pagluho ng ekonomiya, hindi naman nakikinabang ng tuluyan yung mga mamamayan natin, hindi naman ganun yung trabaho nalilika, lalo pa kung bumabagal. Kaya yung napakadelikado kasi kung hindi bigyan ng sapat na pansin ng gobyerno yung mga agad na pangailangan, pati itong pagbago ng ekonomiya, medyo hindi niya yata nagagawa yung dapat niyang gawin. At kung nag-aalala siya sa kanyang popularity or legitimacy sa paparating na 2028 elections, lalo siya mahihirapan. Kaya double trouble para sa administrasyon, economically and I think politically. Kasunod ho ng paglalabas itong 7.2 trillion na NEP, National Expenditure Program, may promise naman. Siyempre, alam natin yung kasunod doon sa Kongreso. Kontento ba kayo doon sa sinasabing transparency? In fact, may pronouncement itong si Representative Mika Swansing na sabi nila, mas transparency, walang pork barrel yung 2026 budget and pati na yung mga susunod na budget. Yun yung target nila at wala raw yung mga insertions na nakagawian sa mga nakalipas na Kongreso. Any comment to that, Ginoong Africa? Well, yung Ibon actually, mula nung nakarang taon, isa kami sa, I think, 30 NGO, mga civil society, na accredited ng House, maging bahagi ng budget process. Pagtapos ng budget season noong nakarang taon, nagpasalamat kami doon sa accreditation, pero nagpaabot din kami ng puna na kahit na-accredit ay hindi naman actually binigyan ng boses ang mga NGO at hindi rin binigyan ng impormasyon ang NGO, maging ang media o ang publiko. Kaya nitong pagpasok sa 2027 budget, buhay pa naman yung grupo na yan na accredited ng House of Representatives sa magiging bahagi ng budget. Kagad naman namin ni-request ano ba yung guidelines para dun sa partisipasyon ng mga NGO, ng mga civil society, para matulungan yung Kongreso dun sa kanilang sinasabing transparency. As of today, weekend na, malamang hindi na mag-i-issue ng guidelines yan. Ang pinangako sa amin dito nakarang linggo, kasabay ng pagsumite ng budget, ilalabas na daw yung formal guidelines dun sa participation ng mga NGOs at mga civil society kasabay ng pagsubmit ng budget at kinokonsidera yung mga pinaabot na mungkahi nung nakarang taon. Wala pa. So sa amin, hindi magandang sign yan na yung pinakamekanismo na nilikha ng House, technically yung unang body na nagtatalakay ng budget bago ipasa doon sa Senado, hindi siya nagbibigay ng indikasyon na seryoso doon sa transparency. Pero gusto ko na idagdag, sinilip namin yung 2027 budget, hindi pa buong buo. Pero isang napansin namin, mukhang kung hindi seryoso sa transparency against corruption sa ngayon, wala pa kami nakita ng ganong klaseng pangin, makita natin sa budget na hindi seryoso against corruption. Kasi yung ombudsman, yung pangunahing ahensya natin na dapat nagka-crackdown on corruption. Medyo nagulat kami dun sa sinamiting budget,
out of about 2,400 na permanent positions, less than half actually, 1,190 lang yata, yung filled positions doon. Ibig sabihin, kung yung pangunahing ahensya ng gobyerno against corruption ng ombudsman ay kalahati lamang ang binibigay na budget para sa kanyang staff, hindi siya nagpapakita na seryoso siya na um, na i-pursue yung mga kaso, whether in terms of case build-up or actual prosecution. So medyo wino 1 plus 1 plus 1 namin. Number one, hindi binibigyan ng bagong papel o mas masinsinang papel na pusisiin yung budget yung mga NGOs. Ikalawa, hindi pinapalakas ang mga anti-corruption agencies habang pinalaki yung infrastructure projects na alam naman natin ang tendensya ay marami-rami yung pork barrel. So parang putting it all together, mukhang pork budget pa rin talaga itong 2027. I see, no? Okay, ang akin pong katandem dito si Bombo Jai Rahangayo. Ilang punto rin na nais pong maitanong. Bombo Jai? Sir, anong yung danger na pagkakaroon natin ng record high na utang na nasa 19.7 trillion pesos na approximately nasa 311.4 billion US dollars kung ginagamit naman ito para sa mga proyekto ng pamahalaan? Alam niyo ba, 75 centavos sa bawat pisong inuutang natin ay bumabalik bilang bayad utang. So, yung 2.7 trillion na debt service natin for 2027, nung tinansya namin kung saan gagamitin yan, of course, ang pinakapwedeng panghawakan natin dyan, yung aktual na paggastos ng gobyerno ng utang niya nitong makadakarang 4 na taon. Nitong nakarang 4 na taon, yung gross borrowings ng gobyerno ay 10.1 trillion pesos. Doon sa 10.1 trillion pesos na to, 7.8 trillion ay bumalik bilang bayad utang. So sa amin, nung nakita namin 2027 budget na merong grabing paglaki sa bayad utang, ng about 2.1 trillion in 2026, naging 2.7 trillion na dagdagan ng 17% upon 660 billion pesos. Confirm, even yung 2027 budget, yung pinakamalaking bahagi ng utang, ay bumabalik dun sa bayad utang. Tapos yun na medyo nakalungkot sa amin kasi dun sa natitirang 25 centavos sa bawat pisong inuutang, may increases actually infrastructure at military. Samantalang may budget cuts sa kalusugan, sa edukasyon, pabahay, even ayuda. So medyo habang may lumalaking budget sa utang, sa infrastructure and pork barrel at military, napakalinaw. Binawasan ang budget para sa social services. Sa amin, sa gitna ng napakatinding problema ngayon ng pagtaas ng presyo ng bilihin, kulangan ng trabaho, kulangan ng kita, hindi naman bayad utang, infrastructure, pork barrel. At sa totoo lang, ito napalaking military spending na bahagi ng paggasto sa dikta ng Estados Unidos dahil sa isang joint agreement ng US at Philippines na tutulong daw, mag-advise daw ng US sa military spending natin. Hindi kami nakakita ng budget na pinaprioritize yung pinakakagyat na pangailangan ng ating mamamayan. Okay, thank you for that, sir. And lastly, nais din namin malaman na, sir, ano yung inyong economic forecast sa pagtatapos ng year 2026? Well, kami namin pahirapan na makaabot ng 3% yung gobyerno. Kung gusto niya maabot yung kanyang target na I think about 4%, kailanganin niya mag-grow ng about 5 or 5.5% sa second semester. Imposible yung mangyari. Pangunahin dahil hindi naman actually pinapalaki ang budget para sa agriculture education for 2026. So, ang pinakadelikadong forecast namin dito ngayon, lalong babagal ang ekonomiya in 2026 compared to last year. At pagpasok ng 2027, sa paghina pa ng budget, hindi ang sumasabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin, yung overall tendency ng ekonomiyang bumagal ay ma-maintain in 2027. So, kumbaga, hoping for the best lang sila na ma-resolve ang problema sa pag-atake ng US sa Iran, hoping for the best sila na bumabang presyo ng crudo, at ito medyo nakabahala, hoping for the best sila na magka-foreign investments na sasalbayin tayo. Delikado yun kasi nito nakaraang dekada, pahina ng foreign investments. Hindi na naman sa Pilipinas, kundi dun sa global economy. Kasi may
may chronic, may protracted na crisis ngayon ibig sa pandidigang ekonomiya. So, ang point namin, kung hindi pwede at hindi dapat umasa sa foreign investment para salbahin tayo, ang tanging dapat palakasin, lokal na agrikultura, lokal na industriya. At ang pinakamalaking udyok para lumakas ang lokal na agrikultura at lokal na industriya, actually pambansang budget. So, dahil hindi kami nakakita ng ganong klaseng pagbibigay prioridad sa agrikultura, infrastruktura, or even yung pagod na pangailangan in terms of social services, talaga nagtataka kami kung nasan ba talaga yung priorities ng Marcos administration. Okay, thank you for that, Sir Bongo Dennis. Okay, with that, Ginoong Africa, maraming salamat po sa pagtugon sa aming mga katanungan hinggil dito sa mga napapanahong paksa na ating pong napag-usapan. Okay, anytime po, magmamahal sa lahat. Ingat po. Happy weekend. Happy weekend. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin ang Executive Director ng Ibon Foundation, si Ginoong Sunny Africa. May kinalaman doon sa napakalaking pagkakautang ng bansa at ganun din yung ating pagkakaroon ng panibagong paglaki sa National Expenditure Program, 7.2 trillion pesos.